Magandang hapon, ngayon ay Huwebes, April 11, 2024. Narito ang may init na balitang hatid ng All TV News. 2 Pinoy nasaktan sa sunog sa Hong Kong. Grupong Manibela at Piston nag-anunsyo ng 2 araw na tigil pasada sa darating na linggo. 2 piloto patay sa pagbagsak ng helicopter ng Philippine Navy sa Cavite. Narito ang mga detalye. Isa pang Pilipino ang nasaktan sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Hong Kong Miyerkules ng umaga. Sa huling ulat ng Department of Migrant Workers sa Hong Kong, isa itong matandang Pilipino na matagal ang residente sa nasabing building. Kasalukuyang ginagamot ito dahil nakalanghap ng usok sa nangyaring sunog. Samantala, nasa mabuti ng kalagayan ang unang naiulat na nasaktan na nagpapagaling na ngayon sa ospital. Sa huling tala ng Fire Services Department sa lugar, 5 ang patay at 36 ang sugatan sa nangyaring sunog na nag-umpisa sa una at pangalawang palapag ng 16th story kung saan nandoon ang gym at mga guest rooms. Sinusubukan pa umanong tumakas ng 5 nasawi pero doon na sila binawian ng buhay. Itinayo ang New Lucky House noong 1964 na may 200 units. Kasado na ang kilos protesta ng grupong Manibela at Piston sa susunod na linggo. Sa pulong balitaan ngayong umaga, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na wala na silang naiwang paraan para pigilan ang jeepney modernization ng pamahalaan kundi lumaban. Nakakasa ang 2 araw na kilos protesta na magsisimula sa Lunes, April 15 at Martes, April 16. Ito ang tugon ng grupo matapos i-anunsyo ng gobyerno na hindi na palalawigin pa ang pagpapaliban sa Jeepney Modernization Plan ng pamahalaan. Patay ang 2 piloto ng Philippine Navy matapos bumagsak ang kanilang training helicopter malapit sa Cavite City Public Market kaninang umaga. Sa inisyal na ulat ng PNP Region 4A, nangyari ang insidente alas 6:30 ng umaga sa Draga Reclamation Area sa Barangay 57. Kabilang sa mga nasawi ang isang 36 anyos na lalaking piloto at ang kanyang co-pilot na 27 anyos na babae. Kapwa naka-assign sa Naval Air Wing sa Sangley Point, Cavite. Ang dalawa, dinala agad sa pinakamalapit na ospital ang mga ito pero dead on arrival ang lalaking piloto habang namatay naman habang ginagamot ang babaeng piloto. Hindi pa naipapaalam ng AFP sa pamilya ng 2 namatay na piloto ang nangyaring aksidente kaya hindi pa inilalabas ang kanilang mga pangalan. Samantala, sinuspindi na ng Philippine Navy ang lipad ng mga R-22 aircraft nito habang iniimbestigahan ang nangyaring pagbagsak ng chopper sa Cavite City. Nagpaalala ang Department of Health na maging maingat ang mga nagtitinda ng pagkain ngayong tag-init para masigurong ligtas ang mga mamimili at hindi sumakit ang kanilang tiyan para makaiwas na rin sa mga kalimitang food at waterborne diseases. Ito ay kasunod ng pagkakaospital ng nasa 8 individual sa Kidapawan City sa Cotabato dahil sa pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos kumain ng halo-halo. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, kapag hindi maayos ang pagkakatabi sa ingredients ng halo-halo ay maaari itong tubuan ng bakterya, lalo na kung may iwan sa arawan ang sangkap ng halo-halo na mataas sa asukal. Dagdag pa niya, dapat ay maingat din sa pinagkukunan ng yelo at gatas. Dapat ay malinis ang pinagkukunan ng tubig na gagawing yelo at dapat ay nakaref ang gatas dahil mabilis itong masira. Ayon sa social media post ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, nasa maayos ang kalagayan ng mga pasyente habang sinusuri na rin ang kinain nilang halo-halo para matukoy kung ano ang naging sanhi ng kanilang karamdaman. Yan ang mga balita sa oras na ito sa All TV News. Una, ang tama at totoo. Sundan ang mga balita sa All TV News PH sa Facebook. Makinig sa All Radio 103.5 FM at sama-sama tayong manood dito sa All TV. Ako si Zandro Ochona.